nag-file na ng challenge ang defense team ni Pangulong Rodrigo Duterte doon sa jurisdiction ng ICC over the Philippines. Paki-explain nga po sa amin kasi doon sa kanilang 38-page document, mayroong binanggit na may existence of jurisdiction, iba pa yung exercise of jurisdiction na kinu-question nila. Ano po yun? Ano yung basehan ng kanilang challenge po? Sige. Ganito, Victoria at Christian, para simplihan na lang natin, hindi na po bago to kasi mga rehash arguments na po ito. Kasi in-argue na po yan ng Pilipinas. Naalala nyo, noong 2023, merong appeal ang Philippines. Tapos po, nagkaroon po ng decision ng Appeals Chamber ng ICC noong July 2023. So, binasura po yung appeal na yun ng Pilipinas. So, ano ba yung mga rehash arguments na to? Kasi sabi ng defense, dapat daw nagkaroon po ng investigasyon at nagkaroon po ng triggering ng investigasyon na yan bago pa man naging epektibo yung withdrawal ng Pilipinas. Which naging effective noong March 17, 2019. Or yung counter-argument naman po dyan, alam niyo po, based sa historical record ng mga international criminal tribunals, ang talagang pattern po, ayaw po nilang nagdadivest sila ng jurisdiction sa mga kasong ito. Kaya kung maalala nyo, baka hindi nyo na naabutan to, yung Eichmann case, na before the Supreme Court at District Court of Jerusalem. Si Eichmann, isang Nazi war criminal. Nag-challenge din siya ng jurisdiction ng District Court ng Jerusalem. Sabi ng District Court of Jerusalem, it has jurisdiction. Marami na pong mga kaso kung saan nag-question po ng depensa ang jurisdiction ng korte na kriminal, ngunit hindi po ito kinatigan ng mga criminal tribunals. Opo, ang sinasite kasi nila doon, sir, di ba, yung Article 12 daw ng Rome Statute na nagsasabi dapat member state yung isang bansa para magkaroon ng jurisdiction. Ano bang siguro provision yung pinagbabasehan naman natin doon sa pagsasabi na hindi dapat magkaroon ng investigation muna at yung kung kailan nangyari yung crime, yun yung parang tinitingnan natin na period of jurisdiction? Oo. Sa amin naman, sa hanay ng mga biktima, simple lang. Kasi tatanungin lang namin, nandun ba yung apat dapat? Naalala nyo yun? Apat dapat. Yung mga krimen ba nito na talagang inaakusa laban kay Mr. Duterte, nangyari ba nung panahon na state party ng Pilipinas? Nangyari nga po nung state party ang Pilipinas. At ito ba ang krimen na to na sinacharge sa kanya, nasa subject matter jurisdiction ba ng ICC? Nasa subject matter jurisdiction ng ICC kasi crimes against humanity. At ikatatlo, nangyari ba ito sa Pilipinas? Nangyari siya sa Pilipinas. So, yun, at ikapat, nasa kustudiya ba si Mr. Duterte ng ICC? Nasa kustudiya nga po siya ng ICC. So, may jurisdiction over his person. So, yun lang po, sinisimplihan lang namin. At gusto rin po namin iugnay sa artikulo ng ICC kung saan sinasabi ng ICC wala pong prescriptive period yung mga krimen na nasa jurisdiction ng ICC. Kaya irrelevant po kung kailang in-exercise yung jurisdiction na yan. Or else, hindi siya subject sa imprescriptibility. Napaka-technical, Pero sige, mahimayin natin habang nag-uusap po tayo. Anong ibig sabihin, sir, ng prescriptive period? Kasi dito sa Pilipinas may mga prescriptive period, di ba, mga krimen. Kung kailan po siya nangyari, dapat within that prescriptive period, malilitis yung isang tao. Pero ito, international crime siya kasi ito yung mga karumaldumal na mga krimen na nangyari po. Kaya sa international criminal law po, wala pong prescriptive period kung kailan po litisin ang isang international crime. So, logical lang po. Kung wala pong prescriptive period, hindi issue kung kailan po na-trigger yung exercise of jurisdiction ng ICC over an international crime na nangyari sa Pilipinas nung panahon na partido pa ang Pilipinas sa ICC. Walang hindi limitado ng timeline, kumbaga. Hindi limitado ng timeline or else walang use yung artikulo ng ICC Rome Statute na not subject nga to prescription ang isang international crime.
I think ang isa din po sa parang ina-argue daw ng kabilang kampo, attorney, ay yung parang pinalulutang nila yung di umano'y naging sulat noon ni Pangulong Marcos na nangangako siya kay Vice President Sara na kahit anong mangyari kapag nagpa-aresto ang ICC ay hindi isusuko ang dating Pangulo. Magagamit ba nilang argumento yon as evidence, attorney? Oo. Una po, ibang issue po ang surrender sa jurisdiction. Kaya parang hindi po siya tugma. Oo. Tawag nga natin sa Latin non sequitur. It does not follow. Tapos, ikalawa po, kahit ano man pong sabihin ng kung sino man pong opisyal ng Pilipinas, hindi po yan binding sa ICC. Kasi titingnan lang po ng ICC, ano bang batas? Ano bang sinasabi ng Rome Statute? Ano bang mga facts on the ground? Oo, na relevant dyan. Hindi naman relevant yun eh. At hindi naman yun isang act that will bind the ICC. Kaya sa tingin ko po, irrelevant at immaterial po siya sa jurisdictional challenge ng defense. Attorney, yung yung paulit-ulit na pag-deny ng gobyerno ng Malacanang ng mga opisyal na hindi na tayo miyembro ng ICC, hindi tayo maikipagtulungan sa ICC in the middle of naisuko na nga po doon ang dating Pangulo. Yun po ba ay meron ding magiging bearing sa pagtalakay ng ICC dito sa kaso ng dating Pangulo? Yung statement po mula mismo sa gobyerno ng Pilipinas na hindi sila kinikilala dahil hindi na nga po tayo miyembro. Oo. Ano lang, ulit, isa kasing ibang issue kasi yung cooperation, ano? Kasi ang legal na basehan dyan yung Article 127 of the Rome Statute. Pero ibang issue kasi yung cooperation dun sa issue ng jurisdiction ng ICC. Kaya balikan ko lang yung mga main principles, hindi po subject to prescription. Yung paglilitis po ng isang international crime before the ICC. At ikalawa po, kahit ano pa pong sabihin ng Pilipinas na nag-withdraw na siya, meron talagang time period na naging partido nga ang Pilipinas sa ICC Rome Statute. November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kaya yun ang titingnan ng ICC. Nangyari ba yung mga krimen na to within this time period? Kung oo, check. Nangyari ba to ang international crime na to within this time period? Check. Ganun lang titingnan ng ICC dyan. So, irrelevant in the material din yung sinasabi ng Philippine government at ng administration na hindi siya makikipag-cooperate kasi hindi siya state party. Kasi ibang issue po yan, yung cooperation. So anong next nito at attorney dahil nag-submit ng gantong papel ang panig ng dating Pangulo, ang prosecution din po ba inaasahan na sasagot din dito? Opo, bibigyan po sila ng panahon para po magbigay ng kalang response to this jurisdictional challenge ng defense. At gusto ko rin pong idagdag na we're also studying po sa parte po at sa hanay po ng biktima. Nagbigay din po ng aming views and concerns kasi maapektuhan po syempre yung panig ng mga biktima sa isang jurisdictional challenge ito ng depensa. Kaya pag-aaralan po namin at hihingi po kami ng leave of court para po makapagbigay ng aming views at concerns po dito sa matter na to. So, attorney, kung magkakaroon, kung pagtutuunan ng pansin nga ng ICC itong challenge na ito, anong implication niyan doon sa confirmation of charges hearing? Mapupush ba? Kasi parang uunahin muna nila itong challenge na i-resolve? Tama yan, Victoria. Isa po itong matter na i-resolve ng pre-trial chamber bago po ang confirmation charges sa September 23. So, titingnan po yan ng pre-trial chamber. At mayroon naman yung mga proseso at mga procedures po under sa rules of evidence and procedure ng ICC. At, sige, antabayan po natin. Pero hopefully, pwede naman po siyang ma-decide even before September 23. At sabi ni Attorney Conti, parang pwede rin naman na, tama po ba, na pagsabayin, i-resolve yung, kapag ginawa yung confirmation of charges hearing, doon din i-resolve yung challenge? Tama po ba yun? Well, that's also a possibility. Isang posibilidad din po na pwede pong ma-move forward ang confirmation of charges. Kaya nga binibigyan palagi ng puwang ng pre-trial chamber na baka pwedeng ma-move pa Pero as of now, September 23 po yung confirmation of charges. Unless i-order po ng rescheduling ng ICC pre-trial chamber.
Okay, panghuli na lang sa akin, attorney. So ano pa po ang mga aasahan po natin mula po dyan sa The Hague, aside nga po dito sa pag-resolve ng challenge na ito? Well, asahan din po natin na magbibigay din po ng proposal, yung victim participation reparation section ng registry by August 20 kung paano po piliin yung mga abogado po ng mga biktima. I'm talking technical terms ng legal representative of victims. Next po, magbibigay po ng batayan ang registry sa application form po ng mga victims para po sa victim participation. So antabayanan po natin yon, yung pinaka-final form po kung paano po ang mga biktima ng war on drugs pwede pong maging participate po sa ICC proceedings. So antabayanan po natin yan. I-click po natin yung ICC na website po para makita po yan. Okay, attorney, maraming salamat po uli. Thank you for all